Hindi ko na pagtapos. Dahil, stroke ko, misis ko. Ngayon, ako muna na-stroke. Yung pagmamahal ko sa kanya noon, naipakita niya ang pagmamahal ko. Kaya minahal din po niya ako. Nung na-stroke pa ako March. Ngayon po mga anak ko. Ang mga anak ko po, minahal ako ng mga anak ko. Kung ako'y masamang magulang, wala po. Hindi ako mamahal yung anak ko. Kaya sasalamat ako sa anak ko. Kaya salam na, Pastor Romel. Ang anak ko, mahalin mo. Dahil, hindi habang panahon, tayo malakas, tayo may buhay. Hindi natin sukat akalain, tulad tayo siyang magnanakaw, ang buhay ay nawawala. Pagdating ang ating Diyos, ang pangaming ng mundo, dumating sa buhay upang kunin, wala po tayong pagkataon o pagtanggihan. Salamat po. Yan po ang payo ng tatay. Hindi po pasisapot, hindi po kaya niya. Hindi po. So sa ano naman po? Si Pastora Pora. Ang bawat isa ay masaya po. Amen po ba? Dahil nakita natin kung paano ang Diyos ay kumilos at dininig ng Panginoon ang panalangin ng dalawang ito. At dahil si Pastor Romel ay wala pang 2 taon na nagsiserve kay Lord sa Ubasan sa Plaridel, ay, anong tawag dito? Ay, nakajakpat na daw siya. Pero ito yung narinig ko sa isang pastor. Nakapag-asawa siya ng malaking gap ng edad sa kanya na pangasawa. At ang sabi ay mapalad itong lalaki, dahil ang lalaki po yung 40, hindi ko malam si Pastor Romel na ito, 48 ba? 47. Ay, nakajakpat nga, sabi niya nito pong pinsa namin, kung sa sweepstakes, in literal, ay first prize. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Dahil si Ate May ay 28 pala, akala ko 27. Kaya, sa Diyos po ang kapurihan. Dahil hindi ko po inaasahan na ako ay kukunin nilang tatay yung nanay. Ay, ang nanay po, lalo na sa buhay ko, ay, kumbaga sa panahon noon, ay di ba medyo yung prangka, ganyan. Ay, sabi ko, ako ang tatay yung nanay. Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos ay sabi niya, ay sinabi ko po yan kay Kuya Rudy, na ang tatay yung nanay ay kayo. Dahil sa biyaya ni Lord, hindi man po kami binayaan ng anak in literal sa physical at sa dugo, wala kaming anak ng Pastor Leon. Pero itong bagay na ito ngayong hapon, pinaranas sa akin na ako'y tumayong nanay sa buhay ng aking pinsan. Kaya sa Diyos po, talagang ang Diyos ang gumagawa ng paraan para, dahil ito pong aking pinsan, ay kailan ko lang yan namit. Nung maliliit pa, hindi ko po yan nakita. Pero nung pong mayroong church tayo sa Hibanga, ay kami po'y pumunta doon mag-asawa. Yung pong aming van ay nabahura, medyo mahaba. Asensya na lang po, pinaalaala ni Lord. Ngayon, sabi ko doon sa isang kabataan na intern dito, si Erlyn, ay sabi ko, sino ang makakatulong dito? Wala akong makitang lalaki. Ay, si Kuya Romel po, ang sabing ganon. Pero si Kuya Romel, hindi pa po intern yan, hindi pa nag-aaral sa Bible School. Nung salamat sa Panginoon, yung pong gulong ay di naiangat. Ngayon, pagkaharap ko sa kanya, sabi ko, dadating ang araw, magpapastor ka. Ngayon po na-realize ko, Lord, kaya siguro yun ay inilagay mo sa puso ko yung propesya sa kanyang buhay. Dahil ang pamilya nga po, kanina sabi ko sa pinsan ko, sa kuya ni Pastor Romel, ang pamilya natin ay tinawag na maglingkod sa Panginoon. Kaya may kabilang ka na sa pamilya Lacopia. Welcome ka sa buhay namin, lalo na sa buhay ko. Alam mo ang kwento natin dalawa. Ngayon ay, yun nga po, nung ang Pastor Leon ay kinuha na ni Lord, sabi ni Pastor Emily, hindi nang sino tatay yung pastor. Sabi ko, as of now, hindi ko alam kung ako ilalagay ng Panginoon. That time po ay nagpastor ako sa lugar ng Kalumangin.
ay sabi ko nasa ganito akong sitwasyon. Talagang matinding pagigilip ko sa pagkawala ng Pastor Leon, lalo na po sa gawain. Talagang kami ay magkasama. Kahit kami hindi biniliyaan ng Panginoon ng anak, eh, talagang yung buhay namin ay binigay na sa Panginoon. Ngayon ay sa buhay ninyong mag-asawa, ang masasabi ko lang, may pray without ceasing. Nakita mo naman nung mag-stay ka for how many years as yung intern talaga sa gawain sa Panginoon. Nitrain ka ni Lord sa bagay na yan, at ngayon, kayong dalawa, pinag-isa ni Lord, gawin ninyo yung pinagagawa ng Panginoon sa bukirin ng Panginoon sa lugar ng Conception. At ako'y katuwang ninyo. Kaya, yun, ang masasabi ko, nasa gitna ninyo ang Panginoon. Sa panahon ng hindi pagkakaintindihan, ito ang sinasabi sa akin ng Pastor Leon, kapag kitang dalawa hindi nagkakaintindihan, kalma ang isa, o sige lang, magsalita. Pero pag tapos ka na magsalita, ako naman ngayon. Kaya, naandun po, nasusolve ka agad ang problema. At hindi man kami binigyan ni Lord ng anak, ay masasabi ko sa inyo na humayo kayo at magpakarami. Magpakarami. Palawakin ninyo ang lakopya sa lugar ng Concepcion. At nandito naman ako, katuang ninyo, bilang wala talaga kaming anak na binigay ang Panginoon. Kaya sa Diyos ko ang kapurihan sa hapong ito, at lagi panalangin kayong dalawa. At pagka meron hindi pagkakaintindihan, Biblia ang nasa inyong, laging kalapit ninyo, at dumag-stand kayo sa Word of God. Nandiyan ang banal na Espiritu, being ours, dakilang tagapagturo, siya ang mag-lead sa buhay ninyo para ang gawain ng Panginoon sa lugar ng Concepcion of Plaridel ay patuloy na masaturate ng mabuting balita. Yun lang po, at magandang hapon sa lahat. Congratulations! Thank you po, Pastor. Next na po, si Brother Rodolfo. Ako na pala. Opo. Isang magandang hapon po sa inyo. Papunta na pala sa gabi. Ako po si Rudy Lacobia, na tumatayong magulang ni Tol, Bro, Pastor Romel. Ako po ay unang-una ay malaking pasalamat ko at sinuportahan kami ng aming mga pinsan dito. Pastora Jeanette, Pastora Cora, Ate Cora. Matagal na rin tayong nagkasama noon at ako'y sa inyo tumira sa Almeida, Tondo, Manila. Unang-una sa lahat ay kay Bishop June. Kuya June, salamat sa iyo. At kami ay inyo sinuportahan sa aking kapatid na si Otol Romel. Tol, salamat at natuloy din ang iyong minimiti na ikaw ay nakajakpat nga. At kay May naman, hindi ko pa siya nakikita, ngayon ko lang siya nakita ng personal. Ay nakita ko rin ang kanyang tunay na pagkatao. At tama nga, minahal mo nga si Otol. Kaya salamat sa inyong dalawa. Congrats in peace wishes. Shalom. Magandang gabi po. Okay po. Payo. Okay po. Ngayon, Kapatid. sa Rin last ng part Diyos. po, tawagin ko na